Kung sa boxing pa sa round 1 pa lang ay knockout na agad ang kalaban, ganito po ang inyong mapapanood sa videong ito kung saan halos lahat ng umapi sa mga Duterte ay knockout ang kanilang career nitong eleksyon. Natatakot siya? Or if that's your feeling, Mr. Chair, I demand that you apologize to this committee. Summa cum laude po ako, hindi ako bobo. What kind of thinking of that, Mr. You are not an investigator. Why are you asking me to answer Mr. Chair, yes or no? tinatanong ko lang, nawa ba akong respeto ni Presidente Duterte? Wala. Kung tulong na lang at isusoli na natin sa inyo ang mahigit kumulang 2 bilyong piso na kinukurakot dito sa Caloocan. Kumusta na po yung conviction mo sa kasong child trafficking? Ano na po nangyari? Bakit nandyan ka pa? Hindi ka pa nakulong? A period of short time. So, the medical doctors to educate us. Please, I remind also our research persons to please act in a respectful manner. Irisin ninyo mga ngil anong bantasan ng buwan ninyo nakuha ang inyong gusto. Tika, nirisi. Irisin ninyo mga ngil anong bantasan ng buwan ninyo nakuha ang inyong gusto. Tika, nirisi. Nila mga lords sa nangyari ngayong election. Siyempre, tinitingnan ng mga tao, kahit na ito ay partial and unofficial, baka hindi naman magbago yung numero ng mga 1 to 6. Diba? 7 to 12, medyo naglalaro na lang siguro, di ba? Pero yung kombinasyon ng mga, kung sino ang mga pasok sa Magic 12, halo-halo nga, sabi nga ni Zen, merong mga, masasabi nating nasa administrasyon, merong nasa panig ng mga Duterte. Ngayon, sa tingin ninyo, sino ang mas nakakalamang ngayon? Actually, gusto ko sabihin, if you pinag-usapan natin kanina, if you look at the top 6, only Erwin Tulfo is part of the Alliance slate. So if this is correct, si Bongo and si Bato de la Rosa, of course, are part of the Duterte aligned candidates, and also Rodante Marcoleta. And then, Bamangkino and si Kiko Pangilinan, who, according to this ranking, is number 5. So if the elections is an appraisal of the first few years of the presidency, then it really reflects also the sort of the relatively declining numbers of the approval for President Marcos and the allies. Dahil karamihan din ng mga nandun sa alyansa ng Bagong Pilipinas, nalaglag eh. Di ba sila Benher Abalos, sino pa ba? Abi Binay, Manny Pacquiao. Manny Pacquiao is number 18 dito. Benhur Abalos 16, Abi Binay is 15. So they're out of the top 12. No? So inaasahan na, especially si Benhur Abalos, who was very intimately involved with President Bongbong Marcos. No? Na dapat siya yung magka-carry ng torch nitong alliance. The others kasi, these are alliance for convenience. No? Hindi ganun ka, these are soft alliances with the alliances state. Tsaka parang medyo palaisipan DILG ka eh. Diba? So parang sa tingin nila, kung DILG ka, mayroon kang parang connection sa grassroots. Dahil yung mga LGU medyo mas malapit sa iyo eh. So yung benefit of the incumbency sana, nakuha niya pati yung sinasabi nga nating yung ground war, tsaka yung boto na hindi market votes lang. Mga controversial matters, even the Kibuloy arrest, kasama rin siya doon. Tama ang analysis nila. Diba? Yung popularity ng admin ni PBBM bumaba talaga. Best example niyan si Abalos. Bakit hindi nakapasok si Abalos, diba, sa Magic 12? Talo siya. Diba, actually, siya yung magre-represent ng alyansa at ng mga loyalista. Kasi ano siya diba? Siya yung talagang masasabi nating pambato ni BBM. Talo. Diba? So, ma-analyze mo na agad diba? Ilan lang bang boto ang nakuha ni Abalos? Ganun lang kadami ang mga loyalista. Simple as that.